Yun na, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So, ilang araw na lang po, wala na pong isang buwan, malapit na po ang ating midterm election at pipili na po tayo ng mga bagong ilalagay na senador, congressman, pati mga local official natin. So, wag pa po natin kakalimutan yung Duterte. So, ito, panoorin po muna natin to. Kampanya po natin. Solid Duterte po tayo. So, panoorin po. Nako. Nako po, PDP ito matindi to laban eh. straight, PDP laban straight, PDP Oh, laban straight po ha. PDP laban, PDP laban straight, Bongo, PDP laban Senator Bato de la Rosa, Attorney Jimmy Bondo, Congressman Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez, si Dr. Mata, si si Gonzales, saka po si basta isa po, sama nyo, bahala na po kayo. Tapos meron pa po tayong dalawa, kayo na balak, sino po idadagdag nyo dyan? So, either dagdag nyo si Camille Villar o si Amy Marcos, nasa inyo na po yan. Pero solid po tayo sa Duterte para sigurado may upo natin bilang presidente si Vice President Sara Duterte. So, huwag niyo pong kakalimutan yan. So, vote straight po tayo. PDP laban straight, PDP Kumbaga ito na yung magiging ganti natin sa administration ni Bongbong Marcos sa pagpapalipad kay Pangulong Duterte doon sa ICC. So, mamaya po pag-uusapan natin kung ano yung magiging topic after po matapos itong PDP jingle, campaign jingle po ng PDP laban. Bondok, Bato, Bongo, Hinlo, Marcoleta at Lambino Rodriguez. Yun, si Lambino pala, wag niyo kakalimutan ha. Duterte po tayo. 52 at 28, 30, 34 at 38, 53, 56 at 58, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP Yun, laban palubog na po ang barko ng alyansa po. So, PDP laban pumalas na po si Camille Villar at si Amy Marcos. Posible pa pong madagdagan niya, kaya sa Duterte. hintayin po natin. Walang iwanan sa Duterte 9, magdadamayan Duterte 9 para sa mamamayan. PDP laban sa Duterte 9, walang iwanan sa Duterte 9, magdadamayan Duterte 9 para sa mamamayan. PDP laban. So yun, umpisa na po tayo. So, magandang araw po ulit sa inyo. Welcome po sa Makapili TV. So, sa mga nakalipas na araw po, umiiyak po yung mga abogado nung mga biktima di umano ng EJK doon sa ginawang diskarte daw di umano ng abogado ni Pangulong Duterte, si Atty. Kaufman, na paglilimit na daw sa pag-i-issue ng, kumbaga itatanggapin mga IDs ng mga biktima na magwi-witness po kay Pangulong Duterte dun sa paglimit lang sa passport lang daw tsaka sa national ID system. So umiyak po yung mga abogado ng mga biktima di umano ng EJK dahil sa parang hindi raw makatao yung nire-request ng kampo ni Pangulong Duterte. So ito, panoorin po natin to para mas magkaroon tayo ng konteksto kung ano ba yung iniiyak niya. At kung meron bang punto, meron bang, kumbaga meron bang saysay yung pag-iyak niya dun sa ni-request daw di umano ng kampo ni Pangulong Duterte dun sa paglilimita. So ito, panoorin po natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, pakipindot naman po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin itong pag-iyak ni Atty. Conti tungkol dito sa paglilimat na daw di umano ng ID sa magiging witness doon sa ICC. Diretso po tayo agad dito sa issue, no, kung saan ang kampo nga po ng mga Duterte ay ang gusto po nilang mangyari, mungkahin nila, limitahan sa national ID or pasaporte lang ang So yan po yung pinakakalat nila na ni-request daw di umano, di ba? Ng kampo ni Pangulong Duterte na limitahan lang yung pagtatanggap ng mga IDs. Kasi siyempre alam naman natin dito sa Pilipinas, napakadaling kumuha ng mga IDs na IDs lang. Pero hindi naman totally tinatanggap sa ibang mga establishment, di ba?
So, kumbaga hindi sila, bukod sa mga valid ID, meron pa mas valid ID. Diba? Yung ano nga, driver's license, valid ID yan. Pero once yan nakita nilang expired, hindi na nila tinatanggap na valid. Pero yung mga SSID na kahit sabihin mong luma na yung unang-unang ID pa, tinatanggap pa as valid ID. So, hindi po tayo masyadong hindi tayo uniform talaga pag sinabing valid ID is ito lang yung dapat tanggapin. So, dito, sinasabi nila, pinakakalat nila na hinihiling daw ng kampo ni Pangulong Duterte sa pangunguna ni Atty. Kaufman na passport at national ID lang daw yung dapat tanggapin ng ICC pagdating sa mga witness dito sa EJK. So, ito yung iniiyak ngayon ni Atty. Conti. So, tuloy natin. Ang tatanggapin na valid IDs ng pre-trial chamber para po sa verification ng pagkakakilanlan ng mga biktima. Ano po ang reaksyon ninyo tungkol dito? Hindi makatao. Parang wala namang puso itong sina Atty. Kaufman at kumbaga lutang dun sa sitwasyon sa Pilipinas. Parang hindi niya nga kilala kung sino yung mga mag-a-apply na biktima. Tandaan natin na sa loob ng Pilipinas, kilala natin na ang mga biktima yung mahihirap. Sabi nga namin, hindi naman to naging war on drugs, kundi massacre of the poor. At ang passport, sa totoo lang, para lang sa mayaman yan Kasi kailangan mo ng passport para makalipad ng ibang bansa. Ang karamihan sa mga naging biktima, walang ganyan. So, yun po yung punto niya. Yun po yung iniiyak-iyak niya na bakit daw nililimitahan lang sa passport at national ID. So, wala raw puso si Atty. Kaufman o yung kampo ni Pangulong Duterte dahil doon. Ngayon, sinasabi niya parang lutang daw si Atty. Kaufman kagaya ni Baby M. Ni Baby M na lutang daw. So parang bangag ang dating, lumilipad yung isip. Ngayon, sinasabi din niya na yung passport daw pangmayaman lang. So, ang unang punto dyan, bakit kailangan pang pumunta ng mga kababayan nating OFW sa ibang bansa para magtrabaho, maging domestic helper, magpakaalila sa ibang bayan, kung sila ay mga mayayaman dahil meron naman silang passport. Kung yun yung punto nito ni Atty. Conti. Pangalawa, yung mga biktima na di umano ng EJK na yan, na mag-witness sa ICC, parang wala raw kakayanang kumuha ng passport dahil mahihirap lang daw. Ngayon, ito po yung punto. Di ba, tuwing ikaw ay pupunta ng ibang bansa, maging tourist man yan or kung ano man yung biyahe mo doon, number one or basic requirements yung passport. Hindi naman yan bibiyahe na sasakay lang ng tricycle within the Philippine area. Kung siguro nasa Philippine area natin, nasa bansa lang natin, pwede mong sabihin na hindi makatao na hanapan sila ng passport. Tandaan po ninyo, yung ICC nandun po sa Europa. Natural, meron po, kaya nga tayo may immigration, di ba? Sasakay sila ng eroplano. Natural, hahanapan sila ng passport. Siguro yung visa, pwede pa nilang wag nang isama para sa, kumbaga mahabang proseso pa kasi yan. Pero kung pwede nilang ibigay na ng libre, kumbaga, wag na silang hanapan ng visa, para maka-attend doon sa trial ng ICC. Pero yung passport, napaka-imposibleng hindi sila hanapan. Natural, ibibiyahe mo yan, hindi naman yan sasakay ng bus, hindi naman yan sasakay lang ng motorsiklo, magbabakred, papuntang ICC. Natural, sasakay ng eroplano yan, tatawid ng boundary ng ibang bansa. Basic requirements po, kailangan ng passport. Ngayon, namumblema, bakit daw hindi mahanapan o hindi nila magawa ng paraan na mabigyan ng passport itong mga biktima di umano ng EJK. Nakuha nyo nga kunin si Pangulong Duterte ng gobyerno natin. Di ba? Nang kahit illegal pa yung pagkaka-aresto, yung pagdala doon sa ICC. Bakit hindi nyo ilapit sa gobyerno natin yun, kay Baby M?
na mabigyan ng passport. Diba? May kakayanan naman na mapabilis yung proseso ng passport para maka-attend sila kaagad-agad. Pero bakit hindi gawin ninyo? Total, magkakakuntsaba naman kayo nila BBM. Bakit hindi nyo gawin? Hindi yung iiyak agad kayo na wala pa kayong ginagawang kumbaga, hindi nyo mag-uwi muna ng paraan para maging legal yung pagpunta ng mga biktima. Gusto nyo kasi parang illegal Parang yung ginawa nyo kay Pangulong Duterte. Parang ginawa kay kay Mel Gildea, di ba? Kay dating Executive Secretary Mel Gildea. Yun nga, may mga passport pero wala silang visa pero napadala nyo sa ICC. So, passport na napakadali niyan. Kasi, bakit hindi makakuha ng passport yung mga biktima? Unang-una yun, dineclare kasi nila 30,000. Nga naman, kung gagastos sila 30,000, mababaon sila sa utang. Paano nila gagastosan yung 30,000 na biktima? Ngayon, ibabaan na lang natin. Kasi dun sa unang pre-trial ng ICC, hindi naman 30,000 yung mga biktima. Lumalabas doon, 48 lang yata. So, sa 48 na biktima na sinasabi dun sa ICC, yung iba dyan walang ID. Alam niyo kung bakit? Hindi sila kumukuha ng ID kasi ang trabaho nila illegal. So, para mapagtakpan yung kailang pagkatao, alias lang ang ginagamit nila, hindi sila gumagamit ng ID para mapangalagaan nila yung sarili nila, hindi sila kagad mahuli. Yan po yung diskarte ng mga talagang nai-involve sa illegal na droga. Diba? So, hindi anti-puro, hindi makatao na hanapan ng passport yung mga dadalhin nyo doon sa ICC sa The Hague. Basic requirements po yan, attorney. Kahit po siguro kahit ano pang estado mo sa buhay, hahanapan ka ng passport para makabiyahe sa ibang bansa. Pero ito nga po, itinanggi rin po ni Atty. Kaufman at ng kampo ni Pangulong Duterte na nag-request sila at dininay daw, ibinasura ng ICC yung request nila na limitahan lang sa passport at national ID yung mga biktima, di umano, yung mga witness doon sa ICC. So ito, panoorin po ninyo kung paano po itinanggi ni Atty. Kaufman yung aligasyon na sinasabi ni Atty. Conti na dininayed daw ng ICC yung request nila Pangulong Duterte. Minention pa yung pangalan nito na napapatotoo na talagang nagpapakalat ito ng fake news. So, shout out po sa mga taga-Tricom dahil galit po kayo sa fake news, baka pwede nyo pong i-call out itong si Atty. Conti sa pagpapakalat ng fake news. So, ito, panoorin po natin yung pag-deny o yung sabihin natin dito yung sinasabi ni Atty. Kaufman na hindi totoo yung mga sinasabi nito ni Atty. Conti. ICC lawyer Nicholas Kaufman has dismissed the claims made by some lawyers in the Philippines, alleging that his proposal was rejected. Kaufman clarified that no such rejection took place and called the allegation a big lie. Well, this whole thing about the judges rejecting my proposal, that never happened. All that happened was that there were two activist victims representatives by the names of Joel Butayan and Christina Conti, who made all sorts of assertions in the press that I had asked to restrict victims' participation in the process by limiting the ID documents that could be used. That never happened. All I was doing was I was relying on what the Philippines social security system requires for ID to be verified in the Philippines. What they don't tell you is that they were not accepted at this present moment in time to be representatives of the victims, rather the OPCV, which is the unit which is dedicated to representing victims at the ICC. So this is not a question of the judges rejecting something that the defence asked for. This is a response that the defence made to the VPRS, which is the internal court unit which is responsible for assessing victims' applications. That's all we did. We made observations. So yun po, malinaw na malinaw po. Itinanggi po ni Atty. Kaufman na dininayed po ng ICC yung kanilang request dahil wala naman daw silang request na ganun sa paglilimita. Ang sinasabi niya lang dito, kailangan tayo mag-rely doon sa SSS security number na yun, ID na yun. Dahil kumbaga,
yun yung magiging proof ng identity ng isang tao, especially kung medyo, di ba, ito kung hindi na i-involve sa illegal na gawain, meron silang trabahong maayos at nagbabayad sila ng contribution sa SSS. So yung doon pala makikita na natin kung ano yung mga karakter ng mga magiging witness. Diba? Kasi kung wala silang SSS number, SSS ID, so ano yung nagiging source of income nila? So doon yung kumbaga ito dito nakukuha yung galing ng mga abogadong kinuha ni Pangulong Duterte. So kung makakagat-kagat doon sa mga maliliit na detalye yung mga kalaban nila, so minention pa si Conti na nagpapakalat na sinasabi daw niya reject yung proposal. So wala daw talagang nangyaring rejection ng proposal dahil hindi naman daw sila nag-propose ng ganong klaseng kumbaga ng ganong klaseng kumbaga yung passport lang tsaka yung national ID yung dapat tanggapin. So walang ganun nangyari. So fake news po yung sinasabi ni Atty. Conti. So abangan natin kung ano yung magiging sagot dito ng mga aktivistang to sa sinabi ni Atty. Kaufman. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.